Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Welcome to our holy worship this Sunday morning. To those who are here and to those who are joining us online, a blessed day to you all. Truly, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This morning, we come together to worship, give thanks, and open our hearts to receive God's word and in His presence in the midst of us. If this is your first time joining us, we warmly welcome you. May you feel God's love and joy of being part of this family here. Let us now pray as we begin our worship. Let's put ourselves in the presence of the Lord. Let's bow down our heads and pray. Heavenly Father, we come before you this morning with hearts full of gratitude. Thank you for a new day and for the privilege of gathering us once again to this worship and praise your holy name. We invite you, O Lord, to lead us in our midst. Move in every part of this gathering, O Lord, in our singing, praying, listening to your word, and in our fellowship with one another. Cleanse us our hearts, O Lord, and our minds. Remove anything that might hinder us from fully experiencing your presence and message to us. Bless every part of this service, O Lord. We offer all this to you as an act of our worship. Be exalted and be honored, O Lord, in everything that we do. This is our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And now, we will be, ngayon naman po ay mag-prepare po tayo para po sa ating praise and worship. We encourage that everybody should silence their phone while we are in the church, so that we will not be disturbing anybody from our sides. And announcements. So, para po sa ating announcement, para December 21, dito po sa ating bahay-sambahan, mag-prepare po tayo, maaga po ito, 9 a.m., December 21, ang Christmas party. Meron po tayong registration, so you can scan the QR code for easy access to our registration. And pwede din po for those who cannot scan or cannot do it online, you can have registration outside. Yung kabataan po natin ay nasa labas para po sa registration. Now, meron po tayong exchange gift. Inaanyayahan po ang lahat na magdala ng exchange gift. Unisex po ito, hindi babasagin at minimum of 100 pesos. Now, if you feel, yung meron pong grace si God na magbigay po kayo more than 100 pesos, maraming salamat din po. Yan. And for the raffle po, lahat ng dadalo sa edad 11 pataas at magre-register ay kasali at may tsansang mapili sa raffle. Hindi papayagan ang representative upang kunin ang napanalunang regalo. So, kayo po mismo ang kukuha, ang po nito. Mag-claim yan. Flow of the events for the worship service, 9 a.m. onwards. Ang Christmas party po will be held after the service po. Yan. So, yan po ang ating initial announcement. Ngayon po, dako na po tayo sa ating praise and worship. What happened? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Merry Christmas!
Batiin po natin yung katabi natin. Merry Christmas! Kasi di ba po sa salitang Christmas, ang hina-highlight po natin is si Kristo. Amen? Christ po iyon. So, tayong lahat ay umawit po, magpasalamat sa ating Diyos. At maari po ba na umikot po tayo, batiin po natin yung mga katabi natin sa ating pananampalataya. Amen. Thank you, Lord. We praise you. We glorify your name, Panginoon, sa umagang ito. Purihin ka. To us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. 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 For unto us a child is born, a son is given, a son is given. For unto us a child is born, a son is given, a son is given. The Messiah, oh, to see him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See him high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To us a child is born, holy, holy, holy. For unto us a child is born, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Yes, sir. Praise you, Lord. So, pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay lumalapit sa iyo at nagpapasalamat. And as we come before you, O Lord Jesus Christ, we praise you because your name above all names. We
Your name, Lord, give us strength. Your name, give us comfort. Your name, O God, give us peace. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Magtatapos na naman po ang isang buong taon at napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Gusto lang namin, Panginoon, na itaas ka, pasalamatan ka. Dahil you have been faithful to each and every one of us na as we reflect and look back, hindi namin mawari kung gaano kakabuti sa aming mga buhay. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord. We praise you, Lord Jesus. Humbly to the earth you came, born unto this world to stay. God with us, Emmanuel. Now we adore your name.
lumalapit sa iyo at nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong kabutihan. And as we lift our voices and our prayers of thanksgiving, we are so grateful to you, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Hallelujah. This will be our offering of thanks. This will be our offering of praises. Dahil napakabuti mo sa isang buong taon na ito. Thank you, Father God. Oh, come, holy faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Praise the Lord. Sing choirs of angels, sing exaltation, sing all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Praise the Lord, we greet Thee. Born this happy morning, Jesus, to Thee be all glory given. God of the Father, now in flesh appearing. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Praise the Lord. His name shall be Wonderful Counselor. His name shall be Everlasting Father. His name shall be
lift our voices and give our thanks to our Lord. Forever we'll praise your name forever. Christ the Lord. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. Christ the Lord. We'll praise your name forever. We'll praise your name forever. We'll praise your name Sa inyo po, Panginoon, lahat ng kapurihan at pasasalamat. In Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Now we come to the one of the important parts of our worship. It's listening to the word of our God. Let us prepare our hearts as we receive the message from our pastor. Let us all pray for our pastor. Our Father in heaven, we lift up to you our pastor who will deliver your word today. Fill him, O Lord, with your Holy Spirit. Grant him wisdom, O Lord, clarity of mind, and courage to faithfully proclaim your will and your word. Guide his words, O Lord, so that every word, sentences will inspire and touch our hearts of us who will listen. Remove any doubt or confusion in his mind. Strengthen his spirit, O Lord, and be bold. May his preaching bring hope, correction, and strength to all of us. Use him, O God, to help your church grow and to glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pwede po nating palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Una po sa lahat, binabati ko po kayo ng maligayang Pasko. Merry Christmas po. Praise God. Pwede ba natin yung palakpakan ng Diyos? Thank you, Lord. Ang sabi ko ho, palakpak. Purihin po ang Panginoong Diyos. Pagka po papalakpakan ng Diyos, huwag tayong manghihinayang. Kasi ang palakpak na ito nakakaabot po sa Kanya bilang mabangong samyo po ng pag-aalay at pagsamba po. At kung tayo po ay buhay pa ngayon, it means na hindi pa tapos yung mission natin. Tignan nyo po ang inyong mga katabi, ang iba po dyan, mga senior citizens na. Kung kayo po'y 60 years old, di ba natin mapasalamatan ng Diyos na 60 years na tayo na nakakaranas ng Pasko? Can we say amen? Ako po, nagkamuang ako na may Pasko ay mga 3 or 4 years old po. Naalala ko po, no, na masaya. Siguro mga 6 years old po, nung kaugalian ho dati, pinagsasabit ng medyas, ano ho. Tapos papaniwalain tayo na meron nung maglalagay dun sa medyas. At pagbukas natin ng medyas, may mga iba't ibang ho na mga candy, may tsokolate, no ho, na ilang taon na ba po tayong nakaranas noon? Kaya nga ho, kung tayo ho ay buhay pa hanggang ngayon,
Marapat lamang po na pasalamatan natin ang Diyos na siyang nagbigay po sa atin ng pagkakataong mabuhay, mahalin siya, at tayo po'y itinakda niya sa buhay na walang hanggan. Kaya po, hindi na maibabalik yung mga panahon ho. This is the best time to greet your brothers and sisters in Christ. Batiin niyo po yung katabi ninyo, Mars and Pards, maligayang Pasko. Sabihin niyo sa katabi niyo, Hallelujah. Can we say amen? Pastor, parang kulang yun eh. Ano pong kulang doon? Di ba maganda na yun, nagbati ho tayo ng ganon. Baka naman hong sabihin nyo sa katabi nyo, anong ibibigay mo sa akin, Mars? Sige ho. Sabihin nyo sa katabi nyo, mahal kita sa pag-ibig ng Diyos. I love you with the love of the Lord. Alam nyo po mga kapatid, sa atin pong mga matatagal na Kristiyano, sana ho ma-appreciate natin kung ano yung kapanahunan natin at hindi natin ikumpara po sa kapanahunan ng mga kabataan ngayon. Kasi malaki po yung diferensya. Malaki po. Digital age na po ngayon eh. Usually kasi pag sinasabi namin, ay nung panahon namin ganito, kayo ganito na lang. Hindi ho dapat i-menos din yung panahon nila. Kasi ito pong dispensation na ito, ibang-iba po dun sa panahon po natin. At wala pong point of comparison. Tingnan niyo po yung kaligtasan in the Old Testament, sa pamagitan po ng pagsunod. Ang kaligtasan in the New Testament sa pamagitan ng pananampalataya. Pero may mga naligtas din doon nung panahon po na sila po ay lumalakad sa kalooban ng Diyos. At lalo tigit mo, maraming naligtas po sa panahon natin ng bagong tipan kasi inialay nga ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. At dahil po doon, yun po sana ugaliin nating mga magulang, huwag nating ikukumpara po. Alam mo, anak, nung Pasko, ang sardinas, 350 lang eh. Baka mas mura pa ho, Kasi yun ang naabutan ko po talaga, isang lata eh. Noong nakita ko sa grocery, mahal na pala ho ng isang sardinas ngayon, Mga nasa level na ng mga 30 pataas ho yung isang maliit ho na sardinas eh. O hindi ho ba? Pero iba kasi yung panahon ho ngayon na yung katabi po ninyo, na ayan po, siguro bata ho yan. Para sa kanila ho, mahal na yung mga bilihin ngayon sa atin, nung panahon po natin, mura. Nung tayo ho, nangangaroling nung araw, ayan po, sila Brother Jimmy, nangangaroling po yan sa Malanday, Diba, wala naman tayong karaoke dati, yung pinitpit lang ho natin ng mga tansan, okay na yun, di ba? Tapos pagka po pilyo pa yung bata, hindi kasi tayo binigyan, thank you, ang babarat ninyo, thank you. Sabay papahabol po tayo sa aso. Naalala nyo ho yun? Ang akin pong paboritong gawin kasi pilyo rin tayo ng bata. Alam nyo yung tape, yung doorbell ho, tinetape namin. Tapos magri-ring ho yun, tapos lalabas, galit na galit yung may-ari, di ho ba? Kasi yun yung mga panahon ho na tayo yung mga bata pa, at eto nga ho yung mensahe ng Panginoong Diyos, may iba-iba ho kasing hakbang yung ating pagiging Kristiyano. Hindi ho lahat ng pagiging Kristiyano natin matured na kagad po eh. Kaya sana ho ang ipanalangin natin sa Diyos ngayong umaga po na ito, Panginoon, nanghihina at nakikita kong tumatanda yung aking katawan, pero ang panalangin ko, sana naman paangat ng paangat ng paangat at pataas ng pataas ng pataas ang aking buhay espiritual at ang aking ugnayan sa iyo. Kaya po sa preaching na ito, pinamagatan po nating panalangin sa paglalim ng pananampalataya. Hindi ho tayo pare-pareho sa loob ng church na ito. Hindi ho pare-pareho yung level ng ating pong maturity sa Panginoon. Pero wag kayong magugulumihanan o malulungkot na mababa pa lang yung level ko ng pananampalataya. Kasi lahat tayo po'y dumaan dyan. Amen po ba yun? Wala ho nung na-born again tayo, matured agad. Hanggang ngayon nga ho, parang hindi pa nga ganun ka-mature ang marami po sa atin. Kaya ipanalangin po natin ito sa Panginoon na tayo ho ay magkaroon ng paglalim sa atin pong pananampalataya. At sa umaga na ito, para gabayan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, tayo po lahat ay umuko at atin pong idalangin na buksan ng Panginoon ang ating mga puso. Ama naming makapangyarihan, unang-una po sa lahat, sa paggunita po ng Kapaskuhan,
Binabati ka po namin ng maligayang araw po ng kaarawan niyo, Panginoong Ama, at kami nagpapasalamat dahil natanggap namin ang kaligtasan, hindi lamang po ng aming pisikal na katawan, kundi kaligtasan po namin tungo po sa buhay na walang hanggan. Ama naming makapangyarihan, bigyan niyo po kami ng kaliwanagan sa lahat ng mga preaching na ito, na sa panalangin namin na lumalim kami sa pananampalataya, makita namin ho yung hakbang namin, makita namin yung level namin po. Ano pong mananampalataya kami ngayon, at kung kami po, Panginoong Ama, ay may mga hakbangin pang gagawin, i-guide niyo po kami sa buong karunungan ninyo para matuntunan namin po at mapuntahan namin po, Panginoon, ang pinakamataas na hakbangin po ng isang mananampalataya. Kami po ay makasalanan, patawarin niyo po kami sa aming inisip, sinalita po at nalakaran, isinagawa po. Maging ito man po ay maliit o malaking kasalanan, nasadya namin o hindi, inihayag namin o tinagot kinubli namin sa iyong banal na presensya, patawarin niyo po kami, Ama, at alam namin sapat ang iyong dugo, sabi po ng Biblia, that without the shedding of the blood of the Lamb, there is no forgiveness of all our sins. Mabuti na lamang po, pumatak, dumanak, tumulo ang dugo ni Kristo. Kaya kaming lahat na makasalanan ngayon, ay nagkaroon ng pag-asa po sa buhay na walang hanggan na kami po na hindi mapatawad ng Ama ay naging kanyang mga anak at naging mga kaibigan niya dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Tanging sa iyo lamang ang kaluwalhatian sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Muli ho nating palakpakan ng Diyos. Praise God. Ito po ang magandang ipanalangin para po sa bawat isa sa atin on our own prayer. Nang si Pablo po ay nangangaral sa iglesia ng mga taga-Korinto, may sinabi po si St. Paul na bagaman ang katawan natin ang hihina. Tignan niyo po, no? Yung katabi ninyo, senior na yan. Kung may mga pinakamatanda tayo dito, 81 years old po. 81 years nang nakaranas ng Pasko po yan. 81 years na. Kahit nasabihin niyo po, kapapanganak lang po, at least nakaranas pa rin po ng Pasko. Pero napansin niyo ho ba, iba po tayo, 20 or 30 years ago, sa panahon natin ngayon, ang laki ho ng pinagbago sa memorya natin, pinagbago ho sa physical na anyo natin, sa kalakasan natin, at maging po sa itsura po natin. Kaya nung si Pablo ay nangangaral, may pahayag po siya sa 2 Korinto, sabi po ng 4:16, 16 po ng aklat po ng Korinto, this should be our prayer eh. Ang sabi niya ho, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob. Let us pray to the Lord. Lord, sana po wag akong panghinaan po ng kalooban. Sabi po ng doktor, meron na raw po akong mga maintenance kasi hindi na po ako bumabata. Niresitahan ako ng doktor ko ng maintenance sa high blood, may maintenance po ako sa cholesterol, may maintenance pa halimbawa po sa sugar. Pero kapatid, kabahagi po ng buhay ng isang tao ang sinasabi ni Pablo. Ang sabi po niya rito, kaya't hindi kami nasisiraan ng loob na kahit humihina ang aming katawang panglupa, ibig sabihin kung may katawang panlupa, may katawang panglangit. At kahit nanghihina ang aming katawang panlupa, ito ang good news. Sana po dumadaan tayo sa level na yun. Nang sabi po dito, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Mga kapatid, wag ho kayong mawawalan ng kalooban na hindi ako itong nakaharap sa salamin na ito 20 or 30 years ago. Kaya nga paalala sa atin ni Pablo, wag tayong masiraan ng kalooban. Dati wala man lamang ako kauban-uban, Pero pagkita nyo sa salamin, ang dami na ng uban. At yung mga iba nga po, hindi nga inuuban, pero talaga numinipis yung buhok. Kabahagi ho ng pagtanda ho yun eh. Pero dapat ba mawalan tayo ng kalooban? Dapat ba masiraan tayo ng kalooban? Sinasabi lang sa atin ng Panginoon, hindi lang kasi ito ang buhay na dapat nating maranasan. Ang sabi nga rito, patuloy naman, can we say amen? Patuloy naman na pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Manghihina itong pisikal. Tatanda, magkakasakit, makaka-maintenance medicine kayo. Darating po ang panahon, hindi na kayo makalakad mag-isa, may tungkod na. At baka nga ho dumating ang pagkakataon po, pwede ho mangyari yon, panalangin natin, wag naman po sana. Baka hindi na nga ho natin kayang kumain, papakanin na lang tayo ng mga anak natin. Minsan ho, talagang bedridden na,
Kasi darating ho yan eh. Kaya ho, pinipreach ko ito po'y totoo. Hindi para masiraan kayo ng kalooban, kung hindi para ipakita po ng Panginoon sa atin. Hindi ito ang mahalaga. Ang mahalaga po, yung pinalalakas po yung nasa loob. At ito'y walang iba, kung hindi ang atin pong espiritu. Kaya include nyo po sa prayer yan. Panginoon, humarap ako sa salamin, hindi po ako ito 20 years ago. Nagkaroon na ako ng mga kunot sa noo. Nagkaroon ako ng, lumaki yung timbang ko, Panginoon, hindi po ako ganito 20 years ago At saka, Panginoon, ang dami kong iniinom na maintenance ngayon. Halimbawa ho, no? May maintenance ka na sa high blood, may maintenance ka na po halimbawa sa cholesterol. Alam niyo, basta may mga bastatin, ano ho? Atorvastatin, rosuvastatin, yan. Yung mga ibang senior dito, alam po ninyo yung salitang amlodipine, alam niyo po yung mga salitang losartan, di ba ho? Alam niyo po yan Pero hindi tayo nawawalan ng kalooban. Maski po ako may maintenance ng ganyan Dahil sinasabi ng Biblia, patuloy naman hong pinalalakas ang ating espiritu araw-araw. Alam niyo po ba mga kapatid, pagka lumalim na kayo sa buhay espiritual ninyo, hindi na yung para sa inyo ang inyo pong makikita Dati po, nung bata-bata pa tayo sa mga ibang churches po, minsan napapasmile po ako sa gano'n na talagang hindi po pwede po na pagkalimbawa ho, October Pastor's Day, hindi nakalagay yung mukha ng mga pastor nila nakaganon. Pero pag nag-mature ka spiritually, hindi mahalaga ang papuri ng tao. Ang inaantay kong papuri, dumating ang Diyos at sasabihin sa akin, good and faithful servant, pumasok ka sa aking kaharian. Kaya wag ho sasama loob nyo pag hindi po naalala birthday ninyo, hindi ho naalala Pastor's Day, hindi ho yun ang tinitignan ng isang malalim na Kristiyano. Maging nga sa atin pong pagbibigay, hindi na ho natin titignan ngayong Pasko, bakit wala akong natanggap pero ang dami kong nabigay. Kasi nga po, sabi po ng aklat po ng Gawa 20:35, mas mapalad po yung nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Can we say amen? Actually nga ho yan, pagka ho dumating na kayo sa malalim na spiritual na paraan ho Lahat ng achievement niyo sa buhay, hindi na kailangan pong ma-announce pa Na ako ay nagkaroon ng ganito, ako ay nakabili ng ganito. Hindi po, pagka nag-mature ka po sa buhay spiritual ninyo, makikita nyo, ano na lang ho yan, blessing na lang ng Panginoon yan, hindi yan ang mahalaga. At kahit hindi nyo po i-announce, ang Diyos ho ang mag-a-announce para sa iyo makikita na lang ho ng mga tao. Pero sa ating mga Kristiyano, mas maganda nga hindi ma-announce o wala pong papuri kahit kanino man. Kasi sa buhay ng isang malalim na mananampalataya, iisa lang ang dapat papurihan. At iyan po'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pwede ho ba yung pinakamagandang palakpak natin, bigay natin po sa Panginoon? Hallelujah! Praise God! Sa umaga po na ito, tignan nyo po ang level ninyo, nasaan tayo nakalagay. Kasi unang-una po, may ganitong tao at dumaan tayo dito. Nung tayo po hindi pa nakakakilala kay Kristo, ang tawag ho sa atin ay tao na walang Espiritu Santo. At sinabi rin naman po ni Pablo, sino-sino po itong mga to? They are the unregenerated souls. Ibig sabihin po, hindi na bago yung kanilang buhay. Dumating po yung salita ng Diyos, kumbaga ho, naalala nyo po yung preaching natin sa 4 na uri ng binhi. Meron pong 4 different kinds of seeds. Ito pong 4 na binhi na ito, mailalaglag po sa iba't ibang lugar. Itong mga tao na ito, kung naalala nyo po yung binhi na nahulog po doon po sa daanan po, kinuha ng ibon, kinain, kasi ang sabi po, doon po sa Matthew chapter 13, ito pong uri ng mga tao na ito, yung hindi talaga maniniwala sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan po yung tao na walang Espiritu Santo. Sabi po ni St. Paul in 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Sino-sino po yung mga tao na ito? Para sa kanila po, kahangalan ng mga yon at di nila nauunawaan
Sapagat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya po pag tayo po ay nakatanggap kay Kristo, babaliktad po lahat ng standards ng mundo eh. Nung tayo ho ay wala pang espiritu, gusto natin ho, tayo yung sentro ng kwentuhan, tayo yung sentro po ng tawanan, tayo po yung sentro po ng kayamanan, tayo po yung sentro po ng tinatawag nating papuri. Pero babaguhin ho ng Diyos yan kung tayo po ay nakakilala kay Kristo, gayon din ho yung pong naranasan nito pong si Juan Bautista, he must become great and I must become less. Kaya po yung taong walang espiritu, ang lahat ng umiinog sa buhay niya sa kanya, magagalit yan pag hindi mo nabati ng birthday. Marami pa pong mga ganyang pastor ngayon. Yung isa pong kakilala ko, sana po pastor siya talaga, nagtampo. Bakit siya nagtampo? Kasi nakalimutan yung birthday niya. Tatandaan nyo, makalimutan na ng tao ho ang ating kaarawan. Makalimutan na ng tao ho ang Pastor's Day. Pero sa isang malalim kay Kristo, inaasam-asam natin ang mga kataga ng Diyos, mabuti at tapat na alipin. Pumasok ka sa aking kaharian. E alam niyo ho ba, pag tayo po wala pa sa espiritu, titignan natin puro bagay na material eh. Kaya nga sabi po doon po sa 1 Corinthians 4:12, ituon lang natin yung mga paningin natin sa mga bagay po na hindi nakikita. Lahat ho kasi ng tinatamasa natin, maganda ho yung kotse nyo, nakabili kayo ngayon. Bago po cellphone ninyo, may bahay kayo na ipapabless. Na-promote kayo sa trabaho, temporary lang po lahat yan. Yan po ay pahiram para dapat makilala natin ng mas malalim si Kristo. Pero pag dyan po natuon ang ating pansin, nako, delikado po yan. Alam nyo po, may isa pong binhi, sabi po ng Matthew chapter 13, yung isang binhi po, nahulog po siya doon po sa isang lupa na mababaw. Kaya ho, tumubo ng kaunti, pero nung sabi ng ating Panginoon, yung mga pagdating ng mga pagsubok, yung mga pagdating ng kapighatian, sinubok lang, nagkasakit ho yung anak, ayoko na sa Diyos. Pero hindi tayo ganung mga Kristiyano eh. Alam niyo po, pagka Kristiyano po, minsan ho, paparamdam sa atin, matanda ka na, sasabihin ng dyablo, hindi mo na kayang gawin yan. Yung mga nakasama ko ho, dun sa Puray, puro bata ho yan eh. Tinanong ko si Crisel, kaya nyo pa ba? Nakadamit na ho sila ng Jesus Reigns eh. Sabi ko, baka maabuso na katawan natin, pagod na. Hindi, Pastor, excited sila eh. Si Samantha, excited. Sabi ko, may kakampi ako dito, si Sister Linda, medyo matanda. Pagkita ko, nakasuot na rin ng Jesus Reigns eh. Saan ho kayo pupuntan tatlo? Sa Jesus Reign. Sige ho, sama na lang din po ako. Pero nung nandun tayo, hindi ho ba napakasaya, ho? Pagod yun, kapatid. Pagod na pagod ho ang katawan. Pero masaya ho. Bakit? Hindi na kasi itong physical lang nakikita natin eh. Habang tinataas mo yung kamay mo doon, habang umaawit ka, bumababa yung banal na espiritu, at hanggang pag-uwi po, dama mo yung kalakasan ng Diyos eh. At ito ho sasabihin ko, pag nandun kayo sa lugar na yon, at talaga nakita ng Diyos, naglindol, bumuka yung lupa, nilamon kayo, pagkahugising ninyo, kasama nyo si Kristo. Amen? Ganun na kasi ho, pag lumalalim ka sa Panginoon. Hindi na ho yung katulad ho nung dati, na tignan mo nga, magkano ba yung regalo? Titignan pa sa Shopee, Sabi, 100 pesos, 20 pesos lang ito eh. Huwag ganun kapatid, hindi na ho tayo sa level ng ganon. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya ano man ho yung natanggap ninyo, mapalad kayo kung marami hong mga malalalim na Kristiyano rito, hindi papayag ng 100 yan. Amen? Mapalad kayo. Mas papalad tayo kung lahat tayo malalim sa Diyos, ayaw natin ng 100. Ako po, ayoko ng 100, malalim na kasi tayo sa Panginoon. Glory to God, 101 peso siguro ho o 110. At least hindi humababa ng 100. Pero kidding aside po, siguro, pag tinouch ng Lord yung puso mo, ano kaya yung ako, matutuwa ako. Halimbawa lang, Pastor, sabi nyo naman, is more blessed to give dahil malalim na akong Kristiyano eh. Sabi nyo, 100. Nakita ko naman, may buy one, take one ho ng Emarplex. Yun na lang siguro bibigyan. Halimbawa lang, tinouch talaga ng Panginoon.
Kasi baliwala naman yan eh. Pag tayo po'y nasa Kristiyanong level na ho at malalim na ho, ang ikatutuwa natin kung ano po yung ikasasaya ng ating kapwa. Amen po ba yon? Kung nakita nyo yung anak nyo, masaya sa regalong binili nyo, kahit wala pong regalo, hindi kayo naalala ng anak ninyo, nandun ho kasi yung paglalim na natin sa Diyos eh. Na kung halimbawa po, ay pastor, talagang tuwan-tuwa po ako. Nabunot po yung, halimbawa lang, yung isang sakong bigas. Napunta kay Sister Mila. Walang inggitan na, no? We were very happy. Sister Mila, amen po ba yon? Amen. Ako, gusto ko ng bigas. Bakit? Obvious naman. Masarap po ang bigas eh. At mahal po ang bigas ngayon. Di ba ho? Mas mapapakinabangan po yung bigas. Pero kung gusto niyo rin po akong bigyan ng kandila, ang dami ko ng kandila. Sa araw ho ng kamatayan ko, pupunuin ko ho ng kandila yung akin pong, utusan ko yung aking sister wife. Yun yung gusto ng heart niya, hindi ho ba? Hindi ho nagrereklamo sa kandila. Yung duster nga ho na nabunot ko ho muntik ko na hong subukan kasi mas malamig daw ho sa gabi yun. Kung ano ho yung kalooban natin ng pagbibigay ho, pag lumalim ka bilang isang mananampalataya, makikita natin mauunawaan natin ang mga bagay na espiritual. Umuwi po tayo, wala tayong natanggap. At ang naibigay po natin, lubos-lubos pa. Pag umuwi sa bahay yan, ang sarap ng pakiramdam po niyan. Amen? Ay, ang sarap ng pakiramdam ko. Bakit to? Lahat ng mga prizes napunta po dun sa karapat-dapat, natuwa sila. Talagang ang mga ngiti nila, ang gantenga. Ano natanggap mo? Wala wala akong natanggap. Pero mas nag-uumapaw ang kagalakan nung walang natanggap. Kasi, ang sabi po dito, nauunawaan niya ang mga bagay na espiritual. Material lang naman ho yun. Kaya po, may mga taong ganyan, tao na walang Espiritu Santo, wala po ng Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, ang Jesus reigns, kahangalan. Pupunta kayo rito, masarap manood sa mall ngayon, malamig. May mga gawain po tayo every morning sa prayer, bahala kayo dyan. Basta ako, mas marami akong gagawing mahalaga. Tatandaan nyo mas mahalaga po yan. Ang trabaho, sekundarya lamang po yan. Pero yung mga gawain po natin na ang sarap-sarap po magpuri sa Panginoong Diyos. Sana po naranasan po ninyo, hindi ko po pinipilit sa lahat, baka po ang katawan natin hindi kaya. Yung talagang mag-isa lang kayo sa room, magpatira pa kayo sa Diyos, umiyak kayo sa Diyos, magbigay kayo ng kagalakan sa Diyos. Alam niyo po, napapansin ko, hindi ka mapapagod kahit tumatanda ang katawan mo. Bakit hindi kayo mapapagod? Kasi ang magbibigay po sa inyo ng lakas, hindi yung maintenance medicine. Ang magbibigay po sa inyo ng lakas, walang iba, kundi yung Espiritu po ng Diyos na buhay. Can we say amen? Hindi kayo manghihina sa katawan ninyo Alam niyo mga kapatid, ugaliin po natin, babaliktad lahat ng standards ng mundo sa isang malalim na Kristiyano. Pastor, wala akong natanggap. Dapat lalo tayo magpuri. Pastor, alam nyo hindi ako papaisa. Sinabi 100, kaya 90 pesos lang yung bibigay ko. Balik na rin ninyo. Hindi. Ang ibibigay ko 500. Kasi mas gusto ko, masayahan po yung makatanggap nito. Can we say amen? Alam ko po, marami po sa inyo, si pastor lang naman nagsasabi niyan, basta ako, susunod ako dun sa 100. Pero subukan nyo po, tanggalin yung mga bagay po na yan na material, ipasok nyo po yung spiritual, hallelujah, mararanasan nyo po talaga yung pagkilos ng Diyos sa ating pong buhay. Na kung sa atin po, katulad nung sinabi ni Sister Linda kanina, ooperahan na, hindi ko tatanggapin ang ooperahan. I will pray to the Lord na kung hindi ooperahan yan, ang Diyos ang magpapagaling. Mas mahusay ang Diyos kaysa sa aking doktor. Yun po yung malalim na pananampalataya. Kung talagang pa-ooperahan, walang problema po, pero hindi tayo sumusuko ng kakapanalangin sa Diyos. Na ang bansang ito, wala ng pag-asa. Nalulungkot ako sa mga ganong pastor. May pag-asa pa ang bansang ito. Amen po ba? Andito pa tayo Andito pa yung mga Kristiyano Malay ninyo yung susunod po na atin pong magiging Pangulo hindi man po sa malapit-lapit na darating po, ako nakakaramdam maglalagay ang Diyos po ng isang born again po na Pangulo. Amen po ba yon? Maglalagay ang Diyos talaga. Mahal ng Diyos ang bansang Pilipinas Ako naniniwala po ako na yung ilalagay doon, inapi dati yun, bastardo daw yun. Di ba ganun Hindi minahal.
ang Diyos po, pag pumili, pinipili niya po yung hinahamak ng mundong ito. Yun ang malalim po na Kristiyano. Kung tayo ho, taong wala pang Espiritu, kapatid, may Kristo ka na, magle-level up ka na, number 2. Dapat po, tayo ho, taong, kahit makalaman ho, no? Maraming Christian po, ang tinatawag po nating mga Kristiyano pong karnal, makalaman. Pero may pag-asa pa rin po yan, habang may buhay, may pag-asa. Wala ka mang Espiritu, nakakilala ka kay Kristo. Nung nakilala mo si Kristo, hindi mo pa rin maiwan po yung mga makalaman na bagay. Oy, totoo po ito. Marami po akong kakilalang pastor ho, may mga kabit pa rin. Pero sinasabi ko ba sa kanila, maimpyerno ka? Hindi. Gisingin nawa ng Diyos ang diwa mo at huwag mong kamatayan yan. Kasi nabubuhay ka pa sa laman. Ano pong sabi ng 1 Corinthians chapter 3 verse 3? Sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ibig sabihin po ba nun, hindi na ligtas? May pag-asa pa yan, kapatid. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away. Naalala ko po dati, kaya inalis na po yung sports fest ng basketball po sa Marbal. Alam niyo po, mga pastors po yun, ano ho? Nagkakainitan po, git-gitan. Ay nako mga kapatid, no, nagkasikuhan, nagsuntukan ho yung dalawang senior pastor. Kaya nga ho, sabi ng Pangulo ng Marbal, alisin na lang natin yan. Ibig sabihin po nun, di ba ho, game lang ho yun. Dapat ho, hindi siniseryoso yun. Dapat ho doon, kung nanalo nga yung kalaban mo, ay, praise God, ang galing ninyo. Etong church ho natin, ano po, no, glory kay God, kinaiinggitan tayo ng ibang mga church po. Hanggang ngayon ho, walang nakakatalo sa atin sa tug of war. Reigning champion ho tayo, matagal na po yan. Ito lang ang church, pati bata, panalo sa tug of war. Bakit? Puro bakulaw. Yung mga bata rito, lalaki. Lalo naman yung mga matatanda ang lalaki. Sabi ko po sa kanilang gano'n, yan, hindi kami nandadaya. Ang ilalaban na lang namin yung mga papapayat. Galing bundok pa yan. Yan sila Ate Sally. Mas matindi po pala yung galing ng bundok. Malakas pa sa kalabaw. Pero ibig sabihin ho ba nun, kahit matalo tayo doon, it's a game of fun. Kung nakita nyo po yung inyo pong kasamahan, na yung church nila nakabili ho, we are happy for them. At kahit hindi nga tayo makabili ng church, halimbawa po pinagpe-pray natin, dumating ang time po talagang wala na tayong mapuntahan, nandun tayo sa isang bahay, church pa rin yun kasi ganun po yung matured Christian, hindi po sa palakihan ng church. Kaya minsan nalulungkot po ako sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, ang basihan ho nila ng talagang sa kanila Diyos, palasyo dapat, mali. Makalaman pa rin kayo, kapatid. Kung may 2 o 3 nakakatipon sa aking pangalan, nasa ilalim po sila ng puno ng mangga. Church ho ba yun? If there are 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Hindi kailangan ng palasyo. Mababaw po na Kristiyano ang nagpapahalaga sa dapat na pinagtitipunan natin, palasyo dapat. Baka po hindi pa nga Christian po yun Kaya po yung mga taong makalaman, sabi po rito, makasanlibutan pa kayo at namumuhay kayo ayon sa laman. Ay, mga Christians po na yan, sila, daddy, nakabili sila ng bagong kotse. Nakakainggit, You have to be happy for these people. Hindi nyo alam yung pinagdaanan nila, bago nila, nabili po yan. At baka mamaya nga ho, inutang din po nila yan. At talagang pinagtsatsagaan nila hulugan araw-araw o hinuhulugan po nila buwan-buwan. Minsan ang conclusion natin, ba't sila pinagpapala, tayo hindi? Iba ho ang treatment sa atin. Baka hindi nyo nakikita, wala naman kayong sakit. Isn't that a blessing? Amen po ba? Minsan, Pastor, nagdadamdam ako meron akong maintenance ng losartan. Pero wala ka namang maintenance ng metformin. Amen po ba yon? Minsan sama-sama ng loob ninyo, may kapatid nga ho tayo, 12 ho yung iniinom na gamot, nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Yun ang malalim na Kristiyano. Na pastor, bakit ganun ho? Nung umattend ho ako sa kabilang church, kasi po mababaw na Kristiyano, palaging comparison po yan Sa church po nila, ang lamig. Doon po sa church natin, sabi po ng isang pastor sa Tumana, maganda nga ho, na-expose ako Sa atin, ang init, lupa pa yung floor.
Yun ang nakita ninyo, hindi nyo nakita. Paano yung mga nagsasaya roon, nagsasamba sa Panginoon, natotoo po yung mga puso? Ang nakita nyo ho, mainit. Ang nakita nyo po, lupa lang ho. At kinumpara nyo po sa isang malaking church. At itong malaking church nga, na ito po mga kapatid, babae yung pastor. Magagalit na naman sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Kaya po pag Christmas party po ng Marbal, binebeso-beso ko po sila. Merry Christmas po, Sister Juana. Excuse me, gano'n talaga ho. Senior pastor ako. O sige po, maligayang Pasko po, Sister. Nakukulitan na nga ho sa akin. Kasi sa ikaliligtas mo rin yan, kapatid. Sa ikaliligtas mo rin ho yan. Tatandaan nyo ho, baka magalit kayo, ang isang church na babae ang namumuno, wala si Kristo doon. Ang bigat ho ng binitawan ko ngayon, ano ho? Kasi hindi kayo sumusunod ho talaga. Ang pinuno ng church ay si Kristo, ang itinatalaga ng Diyos sa tahanan lalaki. Pag inilagay mo sa church ang babae, ang asawa niyang lalaki susunod sa kanya dapat. Pero maraming magagaling po in fairness naman ho. Magaling kumanta na senior pastor na babae. Magaling po na mabait, marami po. Maraming mga senior pastor na babae po. Kaibigan ko po. Pero hindi ko pwedeng baguhin po yung aral ni Kristo po eh. I love them with the love of the Lord po. At alam po ng Panginoong Diyos po yan, pag lumalim na kayo sa salita ng Diyos, kahit magalit po yung tao sa inyo, kasi ayaw nyo silang mapunta sa impyerno, kapatid. Sabi nga po dito po sa aklat ng Judas po agawin ninyo sila sa apoy. Nauunawaan mo yung Bible po Kaya sabi po rito, pag makasanlibutan po tayo, namumuhay tayo ayon sa laman. Ay nako, 500 lang yung pang Noche Buena natin. Alam niyo ba yung 500 po, kung maikli po ang kumot, matuto tayong mamaluktot. Anyway, wala hong Noche Buena sa Bible Wala naman hong nilalagay dito, pag hindi ho masasarap pagkain ninyo, hindi na kayo Kristiyano. Wala pong ganun At yung mga kanta ho natin nung araw, hindi naman masasarap yung pagkain Nagluto ang ate ng manok na tinola. Magagalit kayo ngayon. Pastor, ordinaryo lang namin pong kinakain yung manok na tinola Nung araw po, masarap na ho yun. Amen? Sana ho sa mga kabataan, huwag kayong magagalit. Pastor, ba't ganun ho Noche Buena namin tinolang manok? Baka ho yung nanay nyo, once upon a time, nangaruling yan. Kinaruling po nila yan. Kaya hindi sumasama yung loob po natin. Bakit ho? Hindi na nakatutok sa bagay na makalaman ang buhay po ng isang Kristiyano. Kaya nga sabi ni Pablo kahit na araw-araw nanghihina ang aking pisikal na katawan, wala na dun si Pablo Nandoon na po sa pagkakataon, dapat ang prayer natin ganito ho. Sino po yung mga 60 years old pataas po? Magsabi ng amen. Kami pong mga 50 years old pataas, tayong lahat ho, dapat ang prayer na natin, maging quality time na po, Panginoon, yung natalabi kong oras at panahon sa mundo na ito. Amen? Ganun na ang prayer ho natin. Quality time na, Pastor, hindi po ako nabigyan. Okay lang, kasi quality time na ako. Para kay Lord yan. Na, Pastor, hindi ako napuri. Okay lang yan. Ang mga kapatid natin na nabigyan ng parangal, papuri sa Diyos yan. Kasi quality time na ako. Hindi na yung para sa sarili ko, iniisip ko. Sabi ni Juan Bautista, siya'y kinakailangan maging dakila at ako ay kinakailangan ng bumaba. Dapat ganoon na ho yung mentalidad ng isang tao pong palalim ng palalim kay Kristo. Ikatlo, next level po tayo, yung magiging sanggol tayo sa pananampalataya. May mga Christian ho, makalaman pa Pero may iba naman ho, inalis na nila yung laman, pero hindi pa rin sila makakain. Ito ho yung mga matampuhin, mga ganyan po, na, alam mo, si Pastor, hindi ako pinansin kanina Ay, hindi ko na rin siya papansinin. Kapatid, kahit hindi ka pinansin, basta tayo ho, nakasmile pa rin, pumapansin, dahil ang pagpansin naman sa atin, papansinin tayo ni Kristo. Tao lang naman ho yung pastor At kung minsan ho, ito po ang sasabihin ko sa inyo, marami hong mga senior po kasi malabo talaga yung mata. Minsan ho, nagkakalapitan na kayo, hindi kayo nabati, kasi malabo talaga yung mata. Akala ho natin isnabero. Tayo naman ho na sanggol sa pananampalataya,
Hindi mo ako pinansin, di rin kita papansinin. May listahan yan yung mga Kristiyanong sanggol, ito yung binigay ni Sister Mila, ito yung binigay ni Sister Irma, ito walang binigay, wala rin akong bibigay dyan. Hindi ganoon. Ano pong sabi rito mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Bakit daw po? Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman. Umangat ka na. At mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. At dapat po, ang isang malalim sa Diyos, baby Christian nga ho pakanin natin sila ng salita ng Diyos, panalangin natin sila, turuan natin sila. Kaya kung halimbawa ho, halimbawa lang ho, usually yung mga sanggol pa ho, yan ang unang-unang katangian po niyan, mahilig sa balita. Mars, alam mo na ba yung balita kay Pastor? Nakita namin siya. Ang daming mga ganyang pastor ho, huwag kayong magagalit sa Marbala, ang daming mga sanggol. Alam niyo ho ba kahapon ho, nandun kami. Kasama ko si Crisel, may kasamang baby. Sabi pong ganun, ayun yung asawa ni pastor ho. Naririnig ko ho talaga. Tapos binerify nila, naglapitan. Pastor, asawa niyo po? Sabi ko ho, head ho nung kabataan namin. Ay, sorry po pastor. Akala ho namin nag-usap-usap kami yung misis ninyo. Amen po ba yun? Na-offend po ba ako? Hindi. Bakit naman ako ma-offend sa kanila? Sila nag-usap-usap nun Pero mga kapatid, bilang malalim sa Kristiyano, kung may kasama yung mga pastor, huwag niyo pong i-verify na asawa niyo ho, pangit, walang etiketa ho yung ganon. Hayaan niyo yung pastor ang magpakilala, hindi ho ba? Mga kapatid, misis ko, may level din ng pagpapakilala. Pag proud na proud ka, ganyan. Pag hindi ka proud, misis mo saan? Ayun. Sino po dito pag nagpapakilala ng misis? Saan ang misis mo? Ayun. Pag pinakilala niyo po yung misis niyo at malalim kayo sa Panginoon, ito ang misis ko. Amen? Siya ang aking minamahal. Tingnan niyo po, nagke-create kaagad ho ng chismis. Kasi gustong-gusto nila, mga marba, nakikinig yung iba po. Huwag kayong magagalit ha. Natuwa po ako sa mga katanungan ninyo kahapon, ang dami niyong nagtanong. Si Crisel kasi kasama niya po yung kanyang pamangkin. Tapos sabay-sabay kami naglalakad. Tapos nakikita mo na yung bulungan. Tapos yung isang di na makatiis lumapit, Pastor, misis nyo, sabi ko, Crisel, pasensya ka na ha. Sa akin lang, okay lang Pero yung mayurakan yung pagkatao ni Crisel, na naiiyak tuloy ako ngayon, parang ako naiiyak. Niyurakan nila yung pagkatao ni Crisel. Dalagang Pilipina, nilink sa akin. Tapos yung bata, nakita ko si inaantok, buti hindi ko kinarga yung bata. Kasi antok na antok po yung bata. O hindi ho ba? Kung minakita po kayong kasama ng pastor, halimbawa lang ho, maganda naman yung babae. Naku, yan yung sinasabi natin. Yung mga tao po na yan, sanggol pa ho yan sa pananampalataya, sanggol po. Wala kayong pakialam kung anong kasama ho. Pastor, mukhang kabit ho mananagot siya sa Diyos. Amen po ba? Paano ho? Chinismis na natin, di naman pala ho totoo. Ang sabi po dito, kasi mga sanggol pa sila sa pananampalataya. At saka po yung malalim sa Diyos, hindi ho nasasaktan yan. Dati pagka ganun ho siguro, talagang lalayo na ako kay Crisel. Bit naman ako dinami ng hindi ho, hindi ganun Nararamdaman ko po na, mga anak ko ito sa church At na-clarify naman po. At saka, siguro naman, ang layo naman ng edad namin. Ako'y 50 na, ito'y 30 lang Buti hindi tinanong, sugar daddy ho ba kayo? Mas malupit ho yung gano'n, ho? Buti hindi namin kasama si Brother Francis. Kung kasama namin si Brother Francis at si Crisel, parang mas hindi maganda, hindi ho ba? Pero pag lumalim na po tayo sa pananampalataya natin, kahit na anong sabihin ho sa inyo, ganun po ba? Ay, praise God.
Hindi na ho kasi sa atin mahalaga yung sasabihin ng iba, basta alam natin yung ugnayan natin sa Diyos, at hindi na ho tayo gaganti ho eh. Alam niyo po, pagka ho tayo ho ay gumaganti, kabilang pa rin po tayo sa sanggol. Gagantihan natin sa social media, gagantihan natin, ay hindi pastor, hindi siya nagbigay, hindi rin ako magbibigay. Hindi ho ganun ugali ng Kristiyano eh. Hanapin ninyo yung mga hindi nagbigay sa inyo at yun ang bigyan ninyo. Amen? Wag ho yung hindi nagbigay, hindi ko rin bibigyan, pastor. Sabon ang binigay sa akin, sabon na Ajax, hindi ko rin bibigyan. Bibigyan ko rin ng Clorox yan, pastor. Lintik lang walang ganti. Hindi ho ganon. Tignan nyo kung anong paborito niya. Ay, mahilig pala ito, pastor, sa mga ganitong bagay ho. Yun ang nirigalo ko sa kanya. Wala naman binigay sa iyo eh. Hindi naman ho ganun, pastor, ang tinitignan ko ho eh. Ang binigyan ko ho, si Kristo. Amen? Ganun po ang palalim ng palalim. At pinananalangin ko, lahat tayo maging number 4. Ang sabi po ng number 4, yung taong nagtataglay na ng Espiritu, nauunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Bakit may taong pinadala sa iyo na nang iinis sa iyo? Pangpalakas ho yan ng Diyos. Yun ang nakikita niya, hindi po, ito naiinis ako dito, pastor eh. Palagi akong iniirapan, kaya pinadala sa iyo ng Lord yan, may purpose. Palalimin ka lalo sa pag-ibig sa Kanya. Yun yung nakikita niya, nauunawaan niya na yung lahat ng bagay. Pastor, dumating po yung sakit ng anak ko, nabalitaan ko. Pero hindi kami hihinto ho sa praise and worship. Bakit po? Stage 4 yung sinabi ng doktor. Ang sabi ni Haring David, ngayon nawala ng aking anak, maibabalik ko pa ba ang buhay niya? Let's go back to business. Let's, again, worship the Lord. Sige, nung may sakit, nagluksa ako, sabi po ni Haring David. And you can see the maturity of King David, wala na siya. Anyway, ang ganda nung sinabi ni Haring David, magkikita-kita naman tayo sa langit pagdating ng takdang panahon. Na kahit naririto po tayo, pastor, na ubusan po ako ng upuan, ang daming tao. Kayo ho, halimbawa ho, may in-invite kayo sa December 21. Ngayon lang siya nakakilala sa salita ng Diyos. Napakinggan niya. Sa pagkakataong yun, nakabunot po ng papremyo, sasama loob nyo? May in-invite po tayo, halimbawa ho, mga kapitbahay, nanalo ho ng Noche Buena package. Sasama po ba loob nyo? Kasi malalim tayo sa Kristiyano eh. Pinapunta siya ng Panginoon dito kasi gusto siyang i-bless ng Panginoon. Yun ang titignan natin. Lahat ng bagay pinangyayari ng maayon ng Diyos. Pastor, na-delay po yung aking flight. Galit na galit ako. May purpose ang Lord. Ang tagal na namin pero nagkahiwalay din po kami. Yung malalim na Kristiyano po, meron pong itinakda ang Diyos para sa iyo. Hindi nyo po sisisihin ng Diyos. Hindi kayo magagalit dahil namatay kagad yung anak ninyo. Ang isang tao pong espiritual, nagtataglay ng espiritu, ang kahalagahan ng lahat ng bagay, nauunawaan niya. May purpose pala yung kamatayan ng anak ko. Kaya pala kanina, na-hold up ako kasi may tinuturo yung Diyos sa akin. Ano yung tinuro ng Diyos? Hindi pa rin ako namatay. Ibig sabihin, may panahon pa magpuri sa Kanya. Nasunog yung bahay namin. Ay naku, galit na ako sa Diyos. Hindi. Lahat ho, pinang-aayon po ng maayon ng Panginoon Diyos ang lahat ng pangyayari po. Kaya po ang sabi rito, ang kahalagahan ng lahat ng bagay ay naunawaan niya, ngunit hindi siya naunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Kita mo ito, parang sira. Nasunog na yung bahay, patuloy pa nag-church sa Peace of Harvest eh. Hindi na kasi maunawaan ho yun eh. Yung anak nga, namatay na. Tapos ano pa, lalo pang nananalangin. Wala nang dapat ipanalangin, patay na nga yung anak niya eh. Kasi hindi tayo mauunawaan po ng mundong ito eh. Bakit sa Peace of Harvest po, lahat sila nakasmile, lahat sila pag-uwi nila ang daming mga problema niyan, pero hindi po sila nagagapi ng mga mabibigat na pagsubok. Kasi yung binhi ng Diyos na itanim po sa matabang lupa. Namunga po 100, namunga po 6 na po, namunga po 3 po. Tayo ho ba, tao na nagtataglay ng Espiritu? Yung taong nagtataglay ng Espiritu po, umalis yung mister mo, babalik po. Anyway, spiritual tayo at ako'y naniniwala. Kung halimbawa man may ginagawa kang di maganda, si Lord na nakakaalam nun. Pero
Dumating ka man ng hating gabi, sabi mo sa trabaho, mahal na mahal pa rin kita. Pagsisilbihan pa rin kita. Ganun po yung Kristiyano po. Yung asawa po, pala ho, karnal pa, makamundo. Mananagot naman siya sa Panginoon Diyos po. Bilang pangwakas, tignan ho natin mga kapatid, ang sabi po dito. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, ngayon na naalis na yung talukbong. Christian na tayo eh. Alam na natin yung katotohanan eh. Nagniningning na sa ating mga mukha ang kalwalhatian ng Panginoon. At ang kalwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas, dating makalaman, dating walang Espiritu, dating naging sanggol, hanggang sa panahon na tayo po'y maging espiritual. At ang kalwalhatian yan na nagmumula sa Panginoon, ang siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa antas ng kalwalhatian hanggang tayo po ay maging kalarawan niya. Step by step po, we are moving forward. At kung maabot na po natin yung buhay espiritual, magpasalamat po tayo and see you in heaven. Magkita-kita po tayo sa langit. Tayo po lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang dakilang Ama. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ama naming makapangyarihan, napakabuti mo, hindi ka nagkukulang sa akin at sa bawat isang naririto. Punong-puno po ng mga pagkaing espiritual ang binibigay niyo po sa amin upang maunawaan namin ang mga bagay po na espiritual at hindi po ang mga bagay po na makamundo. Panginoon, ngayon po'y Pasko. Hindi namin tinitignan kung ano po matatanggap namin. Hindi namin tinitignan po kung ano po yung perang lumabas po sa amin. Bilang isang mananampalataya, ang tinitignan namin, naluwalhati ka ba? At ang aming bang mga kapatid ay natuwa. At ang kagalakan mo ay kagalakan namin, ang kagalakan ng mga kapatid namin ay nagsisilbi na rin inspirasyon po at kagalakan po ng bawat isa. Kaya sana, Panginoong Diyos, taglayin namin ang isang buhay espiritual. Marami mga pagsubok, marami pong mga dumarating po ng mga mabibigat pong mga problema, pero Panginoon, we wear a smile. Kasi ang mga ngiti po na ito ay nagpapatunay po, kampante kami. Ang Diyos ay nakaluklok sa trono niya. Hindi nawala ang kaligtasan namin. Ano man ang mangyari, Panginoong Ama, pagpikit ng aming mata, ay makakasama ka namin sa buhay na walang hanggan. Muli, pagpalain niyo po ang inyong mga salita at sana po ang bawat isa po ay maging isang tunay na Kristiyanong espiritual, malalim sa salita, malalim sa panalangin. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na kaluwalhatian ay tanging sa iyo lamang po sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Panalangin po natin ang tithes and offering. Brothers and sisters, as we come to the Lord's table, let us remember the great love and sacrifice of our Savior Jesus Christ. At this moment, let us prepare our hearts for the Holy Communion, and we will invite our pastor later to lead us in the celebration of the Lord's Supper. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin
God. Hallelujah, hallelujah. Gaya ng atin pong narinig kanina, ito po'y isang bagay na espiritual na ginagawa ng isang mananampalataya. At bilang isang mahalagang patotoo sa every morning po na isinasagawa namin po ito, dalawa po yung kapatid po natin na humihingi ng panalangin na sana Panginoon wag na pong maoperahan, and we seek the face of God, no, na wag na maoperahan po sa utak, wag na pong maoperahan po sa sikmura. Alam niyo po yung katugunan ng Panginoong Diyos, hindi na ho sila ooperahan kasi ganun kabuti po yung Panginoon. Ang mga doktor ang nagsabi, pero later on, nung kinonsult ulit yung doktor, nagbago yung pronouncement ng doktor. Hindi na po kailangan, lumiit po yung dugo sa ulo, lumiit po yung bato, dahil kaya pa ho ng gamot po. Hindi ho ba? At dahil po doon, testimony po ito eh. Ito po'y isang bagay na espiritual. Pag isinagawa po natin ito, nahawakan natin yung puso ng Diyos, ito ho kahit na diabetes yan, kayang pagalin ng Diyos ho yan. Manampalataya lang kayo, Lord, diabetes ito. Sabi nila, hindi nagagaling. Pero pag ang Diyos na nagsabi, si King, di ba naalala nyo si King Nehemiah po, mamamatay na nung gabi. Pero sabi ng Panginoong Diyos, 15 taon pang idadagdag ko sa buhay mo dahil nahawakan mo ang aking puso. Mga kapatid, bago tayo tumungo sa banal na gawain na ito, pasaliksik po muna tayo sa Panginoon. Tuwan-tuwa po ang Diyos pagka tayo po'y nagsasambit ng ating kasalanan at tunay na nagsisisi. Kaya sa mga ilang minuto po na tayo tatahimik, sabihin nyo lahat sa Diyos ang nagawa po ninyong pagkakamali. Mabuti ang Diyos at tapat kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, Kanyang lilinisin at patatawarin tayo sa lahat ng atin pong karumihan. Sige po, tayo po ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos sa isang tahimik na paraan. Hallelujah, hallelujah. Parangalan po natin ang Panginoong Diyos. Sige po, hawakan po natin ang lahat po ng mga tinapay. Ito po ay sagisag ng katawan ni Kristo. At kung atin pong ginugunita ito, naluluwalhati ang ating Ama. Dating kaaway tayo ng Diyos, naging kaibigan po tayo. Dating didiretso tayo sa impyerno, ngayon tagapagmana na tayo ng buhay na walang hanggan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ang sabi po ng kasulatan, habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay at matapos siyang magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin ninyo ito at kainin sapagkat ito ang aking katawan. Papuri po sa Diyos, kainin po natin ang mga tinapay. Papuri po sa Ama, pagsamba kay Kristo, luwalhati sa Kanyang Santo at Banal na Espiritu. Ngayon po mga kapatid ay hawakan po natin ang mga saro. Ito po'y sagisag ng dugo ni Jesus. Sabi po ng Hebrews 9:22, kung hindi po pumatak ang dugo ni Kristo, ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng atin nagawang mga kasalanan. Salamat po sa Diyos at nilinis niya po ang ating mga karumihan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, pagkatapos ay dumampot din siya ng saro, siya ay nagpasalamat sa Diyos at kanyang ibinigay yon sa kanila at kanyang sinabi, uminom kayong lahat dito sapagkat ito ang aking dugo na kabayaran ng tipan ng Diyos. Ito ang aking dugong ibubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Purihin po ang Diyos, sabay-sabay po nating inumin. Oh, hallelujah, hallelujah. Luwalhati po sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu ng Diyos. Purihin po natin ang dakilang Ama. Hallelujah. Panalangin po natin ang tithes and offering. Ama, salamat po sa patuloy na kalakasan sa aming mga trabaho, sa mga businesses, O God. Help us, O Lord, to be a good steward of what we have, Lord. Help us, O Lord, to give generously as we reap generously, Father. Enlarge our territories, O God.
Help us not to be the tail but the head, Lord Jesus. Sa mga walang mga trabaho, Ama, if God closes the door, He will open up the windows of heaven for us to bless us, O Lord. Thank you, Jesus. To God be the glory. Amen. Angels we have heard on high, sweetly singing all the praise, and the mountains in reply, echoing the joyous strains. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Yeah, at this time, we would like to recognize and greet our brothers and sisters who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries this week. Truly, life and love are precious gifts from God. As a family of faith, we rejoice with you and speak blessings over with your lives. For December 10, Tom Aiden Verzo. And happy anniversary on December 11, Brother Boyet and Sister Lenny Rezos. Yes, happy anniversary. Ayan, and we are inviting you to come over sa front so we could pray for you. And if they're not here, we ask for a representative to stand in front so we can pray for you. Okay, let's give our hands and let's pray for them. Our Father in heaven, thank you for the lives and marriages of our brothers and sisters celebrating their birthdays and anniversaries this week. For those who are celebrating their birthdays, we praise you for the gift of life and for guiding them throughout their journey. Continue to bless them, O Lord, with good health, wisdom, and a heart that always seek you. For the couples celebrating their anniversaries, thank you, Lord, for the love and faithfulness they show. Strengthen their relationship, deepen their love, and may their marriage reflect the love of Christ. Grant them, O Lord, your favor, peace, and abundant blessing. This our prayer in Jesus' name. Amen. Anniversary. And for our announcement on Sunday, our Sunday Bible study, every 9 a.m. Dito po sa Sunday Worship Hall. And on December 14, our Bible study will lead us ni Sister Emmy Melendez. Our presider will be Sister Jean Palomar. For our tithes and offering, Brother Vic Soriano, and for the Flower Bringers Palomar family. Yan, again po sa ating Christmas party will be held on December 21, 2025, here po sa ating Bahay Sambahan. And we will need to register po. So we need, if those who can access over internet, we can scan the QR code or the link provided in the screen. And kung hindi naman po tayo makapag-access online, we can have a registration outside sa atin pong mga kabataan. And reminder lang din po that we will be having our exchange gift. We are encouraging po
na ang dadalhin po nating gift ay unisex para po kahit kanino matapat, hindi po naka-designate lang if it is for female or male. Hindi rin po ito babasagin, hindi po fragile, at may minimum amount po na 100 pesos. But if you feel blessed to give more, then thank you Lord po. And for the raffle, lahat po ay dadalo edad 11 pataas at magre-register ay kasali po sa raffle. Yan. Hindi po pwedeng representative ang kukuha, kundi siya po kung sino po ang naka-register sa raffle. At ang flow po ng event natin, ang Sunday worship po ay mag-start ng 9 a.m. onwards and following po ang Christmas party. Ayan, at meron po tayong Paskong Pagsambat Pasasalamat, December 18 to 20, 8 p.m. to 9 p.m. We are encouraging everybody na makadalo po sa gawain pong ito ng ating samba. And we have a Thanksgiving service on December 25, 10 a.m. After po ng masaya nating celebration, we are encouraging you to attend ang Thanksgiving po dito sa Bahay Sambahan. And for the Bible study, every Wednesday, 7 o'clock in the evening, sa Facebook po, stay tuned po kayo dyan. Nandyan lang, magpa-flash na po yung notification pag nag-start na. And for the prayer meeting, every day, 5 a.m. to 6 a.m., every Friday, Saturday, Monday, 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. So for those who would like to join sa group chat, you can you can coordinate with our pastors and Sister Emmy and Brother Greg if you want to be part of the group chat. And we are encouraging you also to join those. And for further announcement and more important announcement, tinatawagan ko na po si Pastor para rin po sa ating final and closing prayer. Thank you po kay Lord, Sister Vicky. Wala na po tayong meeting ngayon, kasi planchado na po lahat, maging sa kakainin ninyo, sa lahat ng prizes, sa lahat po ng ating programa. Ang inihiling lang po natin to bless this church. Yung atin pong everybody's birthday po ay gagawin natin po sa Christmas party. Yun po, ibigay natin yung the best na pwede natin pagkaloob para po sa church po. Dahil ginagawa po natin yon para po sa atin pong iglesia at sa lahat po ng ating paglilingkod po sa ating Panginoon. So tayo po lahat ay tumayo, tanggapin po natin ang maluwalhating pagpapala ng ating dakilang Ama. O Panginoong Diyos, we are so blessed, una po sa lahat sa buhay na ito, na kasama namin ang aming pamilya. Every time, Panginoon, kumakain po kami, kasama po ang aming mga anak, aming mga magulang, at gayon ang asawa po. Lord, dama namin po yung kagalakan, pag pumapasyal po, pagsama-sama pong nagkakatuwaan, dama namin, Panginoong Ama, yung pong blessings po ng buhay na regalo, at sa amin pong, Panginoong Diyos, dumarating na mga problema, iba na po yung pananaw namin, Panginoon. Hindi na katulad ng dati, Lord, na kami po ay nagugulumihanan, kami po ay umiiyak, nangangamba. Ngayon po, Panginoon, tutulo ang luha namin, pagkatas ng tulo ng luha namin. Nandun pa rin yung pag-asa na lahat ng nangyayaring ito ay maayon mong isinasagawa. Dahil ang buhay namin ay dun po sa langit, hindi po kami mamamayan ng mundong ito, kung hindi ang buhay namin ay nakatuon po doon sa langit, kung saan naroon ang presensya mo, kung nasaan nandun po ang buhay na walang hanggan. At dumating nawa po kami na maging spiritual kami, Panginoong Ama. Matatag, mga karni po ang kinakain naming mga salita. Para anuman po ang dumating po sa amin, may mga narinig kami hindi maganda, may mga mabibigat po na suliranin, o kaya po'y pagsubok talaga na hindi makakayanan po ng isang nilikha mo. Pero panatag ang loob namin, Panginoong Ama, na nakaangkla po kami sa iyong banal na salita. Heaven and earth shall pass away, but your word shall never pass away. At yun po ang aming pinangahawakan ngayon, matutupad ang lahat ng pinangako mo dahil ang nangakong ito'y tapat at ang katapatan na ito'y nagmumula sa Diyos.
Muli, Ama, maraming salamat po. Patuloy namin pong binabasbasan ang bawat isang naririto na sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, ng pag-ibig po ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu. I pray right now the prayer of Moses to the Israelites, Panginoong Ama. At ito po'y bibitawan ko sa lahat ng buong pamilya po ng Puray Christian Church ng Peace of Harvest at ang lahat na nakikinig po sa amin online ngayon. Pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh. Kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh. Lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan pa man. At gaya po ng panalangin ni Haring David, Lord, pinanghahawakan namin to araw-araw. Surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Magandang umaga po at maligayang Pasko. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Muli, awitin po natin ito as our form of worship and thanksgiving to our Lord. Isang buong taon na magpapasalamat tayo sa Kanyang kabutihan sa ating buhay. Thank you, Lord Jesus. Isang panibagong linggo na kaming lahat ay binless mo. Maraming salamat, Panginoon.